Hi guys, nandito tayo ngayon sa park. Ikot-ikot lang tayo. It's a weekend. So, it's time to, you know, mag-chill lang kasama yung mga kids and sila naglalaro lang yung mga kids ko. Alright? So, andito kami bandang downtown ulit. The same park that we visited before. Ayan, maganda rito guys. Iikot-ikot lang. Let's go here. This is a nice river. Wait. I need to fix my car. Yup. So dito kami guys sa isang park malapit dito sa Granville Island. Dito may ano na to, medyo downtown area na guys. Napunta na namin to dati. So dito kami mag-i-stay ng mga kids. So weekend today. Ano lang, chill lang guys. Kesa nasa bahay kami, nanonood lang ng TV. Why not go here sa park? Tsaka kasi merong lakad si Mrs. So dito is a good spot para makapaglaro yung mga bata. Right? So, tayo naman dito lang. Yeah. Okay guys, so today I will share to you kung paano ako nag-start sa pagiging IT or paano nag-start ang aking career sa IT industry, right? So I finished my course in IT, BS Computer Science, major in Information Management sa San Sebastian College, Recoletos, sa UBELT, right? So after ko makapagtapos ng course na yon, in just a few weeks, natanggap ako doon sa first job ko, which is PLDT, right? So, PLDT before I work as IT support engineer, no? So ang task ko noon, guys, kasi nga noon ang internet connection is via prepaid or yung card, right? Ang tawag namin doon is yung airborne access, no? So bibili ka ng card, tapos merong username and password yon. So pag nag-connect ka sa wifi nila, merong certain times, 30 minutes, 1 hour, parang ganun. So pag nagka-problema yung client at hindi siya makakonect sa wifi, kami yung support, kami yung tatawagan, kami yung nag-handle sa mga ganong questions, right? So, okay, so yun yung naging unang work ko. So para siyang call center on the tech side, parang ganoon. Of course, hindi ko siya masyadong nagustuhan. I stayed there for like 5 to 6 months, parang ganoon. Kasi guys, meron akong hinihintay din na isang company. Doon ako nag-OJT guys. So, nag-OJT ako guys sa Lufthansa Technic Philippines. Yun yung kaisa-isang parang talyer ng mga aircraft, no? So, bago lumipad yung mga eroplano, yung mga check-up and everything, yung mga repairs, doon lahat nangyayari, no? So bago matapos yung OJT ko, nag-submit ako doon ng mga papers ko, no, hoping na tatawagan nila ako. So habang nag-work ako sa PLDT, I was hoping, no. After a few months, tumawag sila sa akin na meron nga silang opening sa IT. So it's a contractual base. So 5 kaming na-hire doon, guys. So ang naging work ko doon is parang support, IT support. So lahat ng request about IT, kami ang nag-handle. Nag-i-install kami ng mga PC, yung sa PABX, yung mga ganun, guys. So lahat ng task related to IT, kami ang nag-handle, no. So ano yun, guys, 5 months contract yon, and then
magkakaroon ng review kung sino yung mga ma-absorb. So out of 5, 3 lang ang na-absorb guys at isa ako doon. So na-absorb ako tapos nalipat ako guys sa data center, no? Sa data center guys, kami ang nag-handle ng lahat ng mga servers pati yung mga backups nila, no. So nagra-run kami ng backup sa disk tapos sa tape. So parang ano na rin namin, para na rin siyang disaster recovery data. So I stayed there for 5 years guys. So for 5 years doon din ako natutong gumamit ng database. Doon ko first na experience yung database administration using Oracle, no. So doon ako nag-start guys. So nanonood lang ako sa mga seniors ko. Thankful talaga ako dun sa mga seniors ko na tinuruan din talaga ako kung paano mag-handle ng database, right? So doon din yung first encounter ko sa database at doon ko nasabi na gusto kong maging database administrator, no? So nagstay ako dun for 5 years, and then ang problema kasi guys, since gumagawa na rin ako ng mga task related to database, gusto kong palitan yung title ko to database administrator, right? So after nga siguro mga nasa 4 years na ako noon, hiningi ko na ma-change na yung title ko to database administrator kasi nga naman yung mga task ko rin naman is also related to DBA, right? But the problem is walang opening for that one, and meron pa kaming dalawang senior na DBA that time, so parang hindi nila kailangan, di ba? So sabi ko, mai-stuck ako doon kung hindi ako magme-make ng move, no? So that leads me to my second or my third company, right? So that time nag-ramp up ang HP, ang Hewlett Packard, no. So nag-apply ako as a database administrator, at natanggap naman ako, no. So natanggap ako as a L3 support. So parang ano na yon, para na siyang katumbas ng senior DBA. So we are supporting that time guys is a Canadian company, no, sa may Calgary, yung Talisman Energy. So I think they are into oil, no. So that time I am supporting Oracle pa rin, right? Doon ako mas nahasa guys kasi doon wala nang mix na task. Hindi katulad nung nasa Lufthansa ako, may mga server request, may mga backup request. Ito solely nakafocus talaga ako sa database lang, di ba? So tumagal ako doon guys, mga more than a year. That time naman guys, ang nangyari, umingay naman yung tungkol sa big data, no, sa data warehousing, kasi nga syempre lumalaki ang mga data natin, kailangan ng analytics for that, no. So doon naman pumasok ang Teradata, no. So yun yung aking next company naman, kasi medyo naiintriga lang ako, no, na sabi nila mas okay daw yon kaysa sa Oracle or sa Microsoft SQL, parang gano'n. So ako na super into ako sa information, sa learning that time. So sabi ko, subukan ko nga, no. So in short, lumipat ako sa Teradata. Halos wala pa akong 2 taon sa HP, no. Pero marami akong naging friends doon, guys. So shoutout sa mga taga HP, no, sa McKinley Hill, no, sa Taguig. So lumipat ako sa Teradata, tapos ang maganda doon guys, nagpapadala sila ng mga support sa iba't ibang bansa. So ang first project ko guys, napadala ako sa Malaysia, no. So sa Malaysia, ang client namin doon is a bank. Tapos
um, that deals with data warehousing, no? So yun yung naging work ko. Successful yun for 6 months. Tapos balik ako ng Philippines. Ang next ko naman na project is data migration, no? SQL from Oracle to Teradata, parang ganon. So hindi ko natapos yon kasi nagkaroon ako ng offer ulit pabalik ng HP, right? So sa HP naman ang offer naman sa akin doon, guys, is database security naman. So sabi ko okay din na maging exposure ko yon kasi nga syempre isa sa mga napaka-importanting part ng database is the security, right? So I stayed there for I think another 2 years, right? Pero kasi nag-iiba na yung plano namin noon eh. So gusto namin mag-US that time. So naghahanap ako ng company na magi-sponsor sa akin ng H1B that time, right? So ang problema, hindi kayang i-provide sa akin 'yon ng HP, no? Kasi nga they are into local. 'Yon. So dahil nga we have plans to go to US. I think that was 2013 or 2014. So nung nagkakaplano na kami na gusto namin mag-US. So meron ako naging friend nung nag-Malaysia ako. Tapos nagtayo siya ng sarili niyang company. Kinontak niya ako, no? Na sabi niya kung gusto ko daw mag-join sa company niya. Tapos ang maganda kasi doon, guys, meron siyang partnership company sa US. So okay yun kasi nga para makakuha ka ng sponsorship or work papuntang US, kailangan may main company sa US or partner company sa US. Tapos meron ding company sa Pilipinas at yun ang mag-a-arrange ng papers mo, di ba? So in short, nag-join ako sa kanya, no? So nag-join ako as Oracle DBA pa rin. Tapos I stayed there for almost 4 years, no? Kasi nga 3 beses kaming nag-try ng H1B visa. So sa mga hindi nakakaalam, guys, ang filing ng H1B is once a year lang. Once a year lang, every April. Tapos ano 'yon? Lottery 'yon. So pag nabunot kayo, meron kang chance. Pag hindi, sorry. Next time na lang ulit. So 3 taon kami nag-try ng ganon, but unfortunately walang nangyari, di ba? So walang nangyari, sabi ko siguro it's high time na to end yung plan to go to the US, parang ganon. So nauso naman nun ang remote work, di ba? Sabi ko gusto ko na maraming time with my kids, with my family, no? So sabi ko maganda kapag nakahanap ako ng work na talagang remote, no? Doon naman pumasok yung next ko na company, which is Infor. So yung Infor nag-offer sa akin ng senior DBA ulit, Oracle and SQL. Pero yon 100% remote, guys. So to 2017 yon, I started working remotely 100% na nasa bahay lang ako. At tapos US time. So tulog ako sa umaga, gising ako sa gabi, which I really like kasi nga sa umaga nakakapag-focus din ako sa mga anak ko, natutulungan ko sila sa mga needs nila, and then sa gabi naman tulog sila, mas marami kong time makapag-focus sa work, di ba? So nag-workout yon for us. And doon na rin ako nagkaroon ng chance na mag-research about Canada, no? So 2018 kami nag-start unang pumunta or mag-plan papunta dito sa Canada, hanggang sa makarating na kami dito.
Right? So, yun yung naging journey ko towards my IT career path, no? So hindi ko nakuha agad, no? Or kasi at first guys, hindi ko naman ginusto agad na maging DBA, no? In fact, yung sa course ko nga guys, nung high school pa lang ako, I was asking myself, ano ba ang kukunin kong kurso, no? And wala talaga akong maisip noon kasi gusto ko mag-engineer, gusto ko magpiloto, pero hindi fully talaga, no? Alam niyo ba ang ano doon, nakakatawa doon, guys? Kinuha ko yung pagiging IT kasi meron akong very very close na cousin na lagi kong kasama din, lagi talagang super kaming close. Shoutout kay Kuya Paul, no. So siya na lang yung naging reason ko kung bakit ko kinuha yung course na yun kasi nga computer science din yung course niya noon. So sabi ko, yun na lang din, at least magkasama kami sa isang school, di ba? So kaya ako napunta sa IT. Hindi dahil talaga yun ang gusto ko, no. Pero I am so thankful naman kasi pag tagal-tagal din, nagustuhan ko na rin yung course na yon, di ba? And then, nung nagsimula rin ako mag-work, hindi ko sinabi or hindi ko naisip agad na gusto kong maging DBA, na gusto kong maging admin ng mga data. Hindi. Nangyari na lang yon nung nasa Lufthansa nga ako, na first encounter ko sa Oracle, na sabi ko, this technology is really amazing, you know, na sabi ko, gusto ko siyang matutunan, gusto kong mag-focus dun sa technology, di ba? Dun lang talaga nag-grow, no? Dun ako nagsimula. So yung sa mga kukuha din ng IT ngayon, marami kasing branches ang IT, no? Pwede ka sa software, pwede ka sa hardware, pwede ka sa networking, kahit yung mismong software side, guys, marami rin yon. Pwede kang maging dev, pwede ka sa database, pwede ka sa mobile programming. Ang dami, guys. So nasa sa inyo, guys, kung paano nyo aalamin kung saan kayo magiging comfortable at ano yung magiging masaya kayong gawin habang nagwo-work kayo sa field na yon. Kasi guys, hindi maganda na para lang kayong napipilitan, no, sa work nyo. Dapat ine-enjoy nyo rin, di ba? So doon lang ako nag-start, you know. Wala akong target nung nagsimula ako na gusto ko sa networking, gusto ko sa dev, walang ganon, guys. Natuto na lang ako and I learned to love the technology. Doon ako nagsimula hanggang ngayon, no? Kaya din hindi ko mabitawan yung gusto kong gawin na nung nag-Canada rin kami, sinabi ko rin sa sarili ko na gusto kong maging trabaho yung work ko rin ngayon, di ba? Kasi guys, dito marami talagang work, di ba? Maraming opportunity dito. Kung hindi ka mapili, ang daming work talaga, right? Pero again, ako coming nga dun sa pagiging DBA, gusto ko rin na yung work ko is yung magiging work ko dito sa Canada is related din dun sa gusto kong gawin, which is yung database administration, di ba? So hindi naman ako hindi naman tayo nabigo kasi kung ano yung work ko sa Pilipinas for so long, right? I've been in the IT industry, guys, for almost a decade na, no? Yung tinatrabaho ko sa Pilipinas, fortunately, guys, yun din yung naging trabaho ko dito sa Canada. Yun din yung first work ko dito sa Canada, no? Kaya nagpapasalamat din ako na yun ang naging work natin. And guys,
ako siguro kung meron ako sa inyong ipapayo, no, yung sa mga pupunta dito na IT, I guarantee you guys, maraming IT work dito, right? And we are on the advantage compared to other work. Kasi guys, hindi tayo parang yung iba na kailangan muna mag-training, kailangan muna magpa-certify and everything bago talaga sila makapag-work dito. Halimbawa, yung mga nurse. Kasi guys, kung nanggaling kayo ng Pilipinas, pupunta kayo dito as a nurse, possible naman, but you need to do an upgrade, 'di ba? Sometimes kailangan mo mag-aral, kailangan mo ulit mag-exam, kailangan mo magpa-certify kasi nga guys, iba yung standard ng pagiging nurse sa Pilipinas compare dito sa Canada. Unlike kasi sa IT, kung ano yung programming language namin sa Pilipinas or kahit sa anong bansa, yun din ang ginagamit sa Canada or kahit sa US. So, it's all the same. Kaya din hindi mahirap mag-transition. Kailangan mo lang talaga ditong makahanap ng work na, tatanggap sa'yo kahit na nanggaling ka sa Philippines or, it's guys, it's a matter of how you will present yourself, 'di ba? So, kung maipapakita mo dun sa employer na you are really equipped ng knowledge ng work, 'di ba? Na meron ka, wala na silang reason para hindi ka tanggapin, right? So, yun lang guys. Yun lang yung i-share ko sa inyo na kung paano yung aking naging karera sa pagiging IT, 'di ba? From the time na nagsimula ako pagkatapos ko ng schooling hanggang sa makahanap ako ng first ko na work. So, I hope na meron kayong nakuwang something, 'di ba? So, sa mga aspiring din na students, 'di ba, na kumukuha ng IT. So, okay yan guys kasi sa lahat ng businesses ngayon, imposibleng walang IT system, right? So, hindi kayo mawawalan ng work for sure. Kailangan nyo lang, continuous lang mag-upgrade kasi yun ang isa sa IT guys, ang isang something sa IT, continuously upgrading, no? Kailangan we are always up to date sa mga nangyayari sa mga technology, right? So yun lang guys. Maraming salamat ulit and see you on my next vlog. Peace. Yun nga pala guys, no. Nakalimutan ko pala na nung mga 2007, habang nandun ako sa second job ko, meron ako naging part-time din, no. So nag-part-time din ako as a IT professor. So nagturo din ako sa mga college, yung mga students na nagte-take ng software development courses, right? So habang meron akong full-time, meron din akong part-time sa school, no? So okay din siya guys kasi mapupush ka talaga to learn something, 'di ba? Kasi of course, kailangan mong mag-review, kailangan mong mag-create ng lesson plan about IT para ituturo mo dun sa sa mga students, right? So okay din siya in a way kasi ang tinuro ko that time is about dev, yung mga C++, Turbo C, di ba? So mostly yun yung nasa front end, since ang work ko naman is nasa back end. So kind of good mix, di ba? So kung meron din kayong chance na magturo kayo, not because of the money, it's more of yung learning at saka yung passion nga, di ba? Kasi kumbaga sharing din kasi yun, kumbaga nag-share ka rin ng knowledge na meron ka, especially sa mga students na aspiring din to be in the IT field, right? So yun lang, naihabol ko lang guys. Thank you, peace.